Minsan, ang himala ay hindi dumarating sa anyong tao. Minsan, ito ay may apat na paa at pusong handang magligtas ng buhay. Isang kambing na minsang iniligtas ng isang malungkot na magsasaka ang naging dahilan upang siya ay mabuhay. Ngunit ang ginawa ng hayop na ito isang gabi ay hindi kailanman nakalimutan ng buong baryo. Si Ambo ay isang simpleng magsasaka na nakatira sa paanan ng bundok. Kilala siya bilang mabuting tao, ngunit dumating ang panahon na tila sunod-sunod ang kanyang mga pagsubok. Namatay ang kanyang asawa. Nasira ang kanyang mga pananim. At ang kanyang nag-iisang anak ay lumayo upang magtrabaho sa syudad. Naiwan siyang mag-isa. May mga gabing hindi siya makatulog. Madalas niyang titigan ang lumang larawan ng kanyang asawa habang tahimik na nakaupo sa loob ng bahay. Minsan, napapaisip siya kung paano kaya kung kasama pa niya ito sa mga pagsubok na kanyang pinagdaraanan. Ngunit sa bawat umagang dumarating, muli niyang hinaharap ang buhay kahit mabigat ang kanyang kalooban. Tuwing gabi, tahimik siyang nakaupo sa harap ng kanyang kubo at iniisip kung may dahilan pa ba siyang magpatuloy. Isang araw, habang naglalakad sa kagubatan, may narinig siyang mahinang ungol. Nakita niya ang isang kambing na sugatan at naiipit sa pagitan ng mga bato. Sa halip na iwan ito, iniligtas niya ang hayop. Inuwi niya ito. Ginamot. Pinakain. At inalagaan hanggang sa gumaling. Pinangalanan niya itong Tala. Habang lumilipas ang mga araw, napansin niyang hindi siya iniiwan ng kambing. Kapag nagtatrabaho siya sa bukid, nasa tabi niya ito. Kapag nagpapahinga siya, nakahiga rin ito sa malapit. Unti-unting bumalik ang kanyang mga ngiti. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Unti-unti ring nagbago ang mga araw ni Ambo. Kapag siya ay malungkot, tila alam iyon ni Tala at agad nalalapit upang samahan siya. May mga pagkakataong kinakausap niya ang kambing na parang isang matalik na kaibigan. At kahit walang sagot na natatanggap, gumagaan ang kanyang pakiramdam. Sa simpleng presensya ni Tala, unti-unting bumabalik ang kanyang pag-asa. Lumipas ang ilang buwan. Dumating ang tag-ulan. At isang gabi, isang napakalakas na bagyo ang tumama sa kanilang lugar. Mahimbing na natutulog si Ambo nang magising siya sa malakas na kalabog. Nakita niyang paulit-ulit na sinisipa ni Tala ang pintuan. Balisa ito. Hindi mapakali. Hinahatak pa nito ang kanyang damit. Dahil sa kakaibang kilos ng kambing, sumunod siya rito palabas ng bahay. Ilang minuto lamang ang lumipas. Isang malakas na ugong ang nagmula sa bundok. Paglingon niya, nakita niyang bumagsak ang napakalaking pagguho ng lupa. Natabunan ang kanyang kubo. Tuluyang nawasak ang kanyang tahanan. Nanginig si Ambo. Napagtanto niyang kung hindi siya ginising ni Tala, malamang ay hindi na siya nabubuhay. Mahigpit niyang niyakap ang kambing. At habang pumapatak ang ulan, napaluha siya sa pasasalamat. Mula noon, naging espesyal si Tala sa buong baryo. Ngunit may isa pang himalang darating. Makalipas ang ilang buwan, may mga eksperto na nagsagawa ng pagsusuri sa lugar. Napansin nila ang isang bahagi ng lupa na paboritong puntahan ni Tala. Nang kanilang siyasatin, natuklasan nila ang isang malinis na bukal ng tubig sa ilalim ng lupa. Ang bukal na iyon ang naging sagot sa matagal ng problema ng baryo sa tubig. Dahil dito, muling sumigla ang mga sakahan. Lumago ang mga pananim. At gumanda ang buhay ng maraming pamilya. Madalas sabihin ng mga tao, ang kambing na iyon ay biyayang ipinadala sa atin. Lumipas ang mga taon. Tumanda si Tala. Humina ang kanyang katawan. At dumating ang araw na kailangan na niyang magpaalam. Buong gabi siyang binantayan ni Ambo. Hinaplos niya ang ulo ng kanyang kaibigan. At sinabi, "Noong akala kong wala nang nagmamahal sa akin, dumating ka. Noong gusto ko nang sumuko, binigyan mo ako ng dahilan para mabuhay. Salamat." Parang nauunawaan ni Tala ang bawat salita. Tahimik nitong isinandal ang ulo sa kanyang kamay.
At tuluyan itong nagpahinga. Napaiyak si Ambo. Ngunit kasabay ng kanyang luha ay ang pasasalamat. Dahil minsan sa kanyang buhay, isang hayop ang nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng pagmamahal, katapatan, at pag-asa. Hanggang ngayon, may maliit na rebulto ng kambing sa tabi ng bukal ng baryo. At sa ilalim nito ay nakaukit ang mga salitang, "Ang kabutihang ibinibigay natin ay may paraan ng pagbabalik sa atin, minsan sa paraang hindi natin inaasahan. Ang pagmamahal at kabutihan ay walang pinipiling anyo. Kapag tinulungan natin ang iba ng buong puso, tao man o hayop, maaaring bumalik ito sa atin bilang pag-asa at himala sa oras na pinakakailangan natin." Naniniwala ka ba na may mga pagkakataong ginagamit ng Diyos ang mga hayop upang magdala ng pag-asa at himala sa buhay ng tao? Ibahagi ang iyong sagot sa comments at huwag kalimutang i-share ang kwentong ito sa mga taong nangangailangan ng inspirasyon ngayon.